Sa siyudad ng mga Tiktik o Paniki Island, si Sultan Pula ay naimbita sa isang grupo ng mga bangkilan na umatin sa kanilang pista sapagkat napakasaya roon. Si Sultan Pula ay nag-invite sa kanya ang kanyang kaibigan na isang grupo ng bangkilan sapagkat may planong ito na siya ay kakainin o gawing pista sa handaan. Si Pulahan na Ando Pula na sinasabi ay 3 araw at 3 gabi siya ay naglalakad hanggang marating niya ang lugar ng Paniki Island o Tiktik na lugar. At ang mga tao na naroroon sa lugar na yaon ay sobrang saya, sobrang tuwa at sobrang galak. At siya'y tinanggap ng maayos at mabait ang mga tao sa kanya. At super bait ang mga tao na tumanggap sa kanya doon. At siya'y na-welcome ang lahat ng mga tao. At ipinasyal siya sa paikot sa mga bahay na roon sa nayon na yaon, sa mga kaibigan, kakilala. At ang lahat ng mga tao ay tinitingnan siya hanggang ulo hanggang paa sapagkat ang mga tao doon ay napakasaya at napakabait ang mga tao doon sa pagtanggap sa kanya. Sinabi ng kanyang kaibigan na mamayang hating gabi ang celebration ng pesta. Kinahaponan, mga 6 p.m. ay nakarinig ngayon si Pulahan ng tunog ng tambol at trompeta. At sinabi ni Pulahan sa kanyang kaibigan, "Ano yung naririnig ko na tambol at trompeta?" Sumagot naman ang kanyang kaibigan na sinabi na malapit na ang pesta, ilang oras na lang, mag-alas 12 ng gabi, at yaon ay ang kabilugan ng buwan. At may naririnig siya ng mga kasiyahan at malayo doon yaon sa mga kakahuyan at doon nag-celebrate na ang mga grupo ng aswang na bangkilan. Si Ando Pulahan ay natulog na sapagkat siya'y puyat at pagod na pagod sa kanyang pag-iikot doon sa baryo Paniki Island sapagkat sa pag-iikot niya ay siya'y napagod at nakatulog na siya. Sa kanyang pagtulog ay nakarinig siya ng mga katuwaan, kasiyahan sa labas ng bahay nila. At doon ay nagsisigaw ang mga tao sapagkat malapit na ang pista ni Santo Ambo. Malapit ng hating gabi ay siya'y nagising at sumilip na lang siya sa kwarto niya sapagkat ang kwarto niya ay gawa sa pawid, butas-butas. At nakita niya isang grupo doon sa loob ng kanyang kubo ng bahay niya ay nagluluto sila ng malaking kawa at nagpapakulo. Malapit na ang alas 12 ng gabi, ang kabilugan ng buwan. At nakita ni Ando Pulahan na ang mga yaon ay lumabas ang mangipin at parang nag-anyong baboy ang mga yaon. At nakita niya suminyas ang isang samahan nila na siya'y kukunin na doon sa kwarto. Isa sa grupo ng bangkilan ay nakita ni Ando Pulahan na kumuha ng isang gulok. Ang gulok na yaon ay napakalaki gulok na yaon na ang itsura na yaon ay pangkuwit o pangkawit ng mga halamanan o puno ng kahoy. Napakatalas, yaon ay pangputol ng liig. At siya'y gumapang sa ilalim ng higaan. At yaon, binutas niya ang dingding sapagkat ang dingding yaon ay gawa sa pawid. At siya'y tumakbo ng mabilis ng pagtakbo. Ang tanging iniisip lang niya ay makatakas si Ando Pulahan. Niisip niya na hindi na siya humihinga sa pagtakbo upang makalayo lang naman sa grupo ng mga bangkilan.
At sa isinundan at mayroon siyang narinig sa likod na yapak. Yapak ng parang aswang at parang may tunog ng pakpak. Si Ando Pulahan ay hinabol ng mga aswang. Maraming grupo ng mga aswang na humabol sa kanya sapagkat malapit na ang alas 12 ng gabi upang say gawing pulutan ng mga bangkilan. Sa pagtakbo niya ay tumambad sa kanya ang napakalaking baboy, napakalaki na baboy. At yaon ay hindi siya makadiretso sapagkat nakaharang yaon sa kanyang harapan. At nakita niya ang baboy ay mahaba ang balahibo yaon at parang mukhang baboy ramo. Mahaba ang mga pangil at matatalas ang ngipin at mahaba ang mga ngipin yaon. At nakatingin siya sa kanya kay Pulahan. Ay masama ang tingin ng baboy niyaon at pulang-pulang mata sa sobrang galit ng baboy. Parang naisip ng baboy na yun na nilalang na bakit ka tumakas sapagkat gutom na kami, ang sabi ng baboy niyaon. Sapagkat si Pulahan ay mayroong baril at dati siyang sultan na nagretiro na. Ang revolver gun ay binaril niya doon sinilalang na yaon na malaking baboy. Sa pagbaril niya doon, tinamaan niya ng sunod-sunod ang baboy niyaon. At ang baboy ay yaon, baboy na yaon ay napakalaki at parang napakatapang din yaon. At yaon ay may suot ng sanglas ang mata ng baboy sapagkat kanina ay walang suot ng sanglas. Ang baboy niyaon ay nagsuot ng sanglas at ngayon ang baboy na nakasanglas na baboy ramo ay sunod-sunod niyang pinatukan ng baril. Hindi man lang ito tinabla ng revolver gun na baril niyaon. Kaya ginamitan niya ng shotgun na baril ang baboy. Ang shotgun ng baril, napakalaki ang bala niyaon at binaril niya ang baboy na nakasanglas. Nakasuot ng sanglas ang baboy. Isang baril lang, patay agad yung baboy na yaon. At ang baboy umiyak, napakalakas at naririnig doon sa lugar ng Paniki Island. At napatay ni Ando Pulahan o Dato Sultan na Pulahan ay napatay niya ang baboy na bangkilan. Si Ando Pulahan ay tumakbo hanggang umabot sa ng bukang liwayway at biglang may tumambad sa kanyang harapan na isang lalaki. At tinanong siya kung saan siya galing. At sinabi niya na huwag kang pumunta doon sapagkat yaon ay grupo ng mga bangkilan. Sapagkat ako ay isang grupo din ng bangkilan ng dati. Sa ngayon ay tumiwalag na ako at umalis doon. At ako ay hindi na ako isang bangkilan. Simula noon ay hindi na ako pumunta doon sa grupo na yun. At nabalitaan ko na namatay na yung pinaka-grupo ng mga bangkilan. Ang binaril ko ay founder pala ng bangkilan. Nabalitaan ko lang na namatay na ang kanilang leader ng bangkilan. Ang hindi ko lang alam pala yung leader na yaon ay yung binaril ko ng baboy na yaon na nakasanglas na baboy na mukhang gaya ng sa baboy ramo. Napakalaki, mabalahibo
at mahaba ang pangil at matalas ang ngipin. Yaon pala ang pinaka-leader ng mga bangkilan at yaon ay napatay ko. At nabalitaan ko na rin na sobrang galit ang mga bangkilan sa akin sapagkat ang mga leader nila yaon na napatay ko, ang leader nila. At nagdesisyon ako na pumunta ako ng Manila upang hindi ako masundan ng mga grupo ng mga bangkilan sapagkat sa Manila ay syudad ng mga maraming tao at hindi siya pwede dito sa Manila sapagkat maraming tao dito, lalong-lalo na sa mga mall, ay hindi siya magiging baboy.